Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos na dakila magpakailanman. Hallelujah, praise God. Awitan, sambahin, tayo po ay magsaya sa piling ng ating Diyos. Hallelujah! Hey!
mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat sa ating Panginoon at may pagkakataon na naman tayong makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin, i-share ang live streaming ng fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At sa atin pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating na-anointing band sa kanilang pagpupuri sa salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, church. Let's clap our hands and sing it to the Lord. Let's lift His name on high. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountains. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O Jesus. Glory to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. The name above all names. We praise your name, Lord. Our great God, our Savior, our healer, the answer, our comfort, our strength, our help in times of need. Hallelujah. You are everything, Jesus. Hallelujah. And truly nothing compares, Lord, to everything that you have done for us, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. As we continue to worship you, Lord. Hallelujah. We will praise your name. We lift your name on high. Sa oras to, Panginoon, patuloy kaming aawit, sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa lahat ng pagpapala, Panginoon, sa lahat ng kagalingan, O Diyos, sa lahat ng biyayang tinatanggap namin. Lord, maraming salamat sa buhay ng meron kami ngayon. Sa kabila ng pagsubok, andun yung kagalakan at kalakasan, Panginoon, na mula sa iyo. Ang mga pangako mo, Panginoon, na hindi nagbabagot. Pakituloy nga, ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Alam namin, Panginoon, sa anumang pinagdadaanan namin ngayon, kayo kumikilos sa buhay namin. Kayong gumagawa ng paraan, O Diyos, na sa iyong kasagutan. Kaya, Panginoon, naniniwala kami na sa pagpupuri namin, andun ang kapangyarihan mo, andun ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Kaya patuloy nga kami magpapasalamat, magpupurit, itataas sa iyong pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Lord, sa lahat ng bagay, we have got a reason to praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, you deserve nothing but the highest praise, Lord. Come on, church. Let's praise Jesus Christ today. Let's lift our hands, our hearts into the Lord. Itaas natin sa Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Ano mo yung mga plano mo, ano mo yung mga pagsubok mo, itaas mo sa Panginoon. Jesus is here right now. At alam niya nasa puso natin. All we have to do is to trust God and to sing out our hearts. Let's declare that He is good. He has amazing grace. At hindi siya nagbabago. He is our great God. Thank you, Lord, for the cross. Hallelujah. You deserve everything, Lord. Praise your name. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord.
Palakpakan nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ituon na po natin yung ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa ating ng ating kapatid na si Brother Alex Santos sa ating series na The Power in the Name of Jesus, sa topic na Salvation in the Name of Jesus, sa Gawa 4:11 to 12. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na ngayon po ay nakasubaybay sa ating live streaming. Naniniwala po ako na kanina pa lang habang tayo nagpupuri sa Panginoon, lubos-lubos na pong kagalakan at pasasalamat ang nais nating ipahayag sa Panginoon. Amen? At tayo po patuloy na tinatawag ng Diyos para magpasalamat, makinig, lumago sa kanyang mga salita. So bago po tayo mag-start ng ating pagtitipon, na ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang lahat na i-share natin. Baka meron pa pong hindi nag-share ng ating pong live streaming. I-share na po natin ito sa ating mga kakilala, kapatid, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Sabi nga natin every Sunday, kanino tayo hahayo? Hahayo tayo sa mga taong nangangailangan ng buhay at kaligtasan na nagmumula kay Jesus Christ. Amen? At sa oras pong ito, tayo po'y manalangin bilang pagsisimula po ng ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, dahil Ikaw yung patuloy na kasama namin, Ikaw yung patuloy na nagtuturo sa amin, Ikaw yung patuloy na gumagabay sa amin, na sa kabila, Panginoon, ng lahat na aming pinagdaraanan sa bawat araw, Panginoon, pagtatagumpay ang ibinibigay mo sa bawat isa. Lord, sa oras na ito, wala kaming ibig kundi ang mapasalamatan ka, ang matuto kami at lumago sa pananampalataya dahil alam namin, Panginoon, yun yung magdudulot sa amin ng tunay na buhay, kasiyahan, kagalakan at pag-ibig. Lord, sa oras na ito, sa patnubay ng banal mong Espiritu, samahan mo kami, tulungan mo kami, turuan mo kami, sapagkat, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At Lord, naniniwala kami na itong pagtitipong ito ay magbibigay kaluguran sa iyo, Ama. Nawa sa pangalan ni Jesus, dinggin mo ang aming mga panalangin. Amen and amen. Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon at bigyan po natin ng mga heart reacts ang ating pong gawain in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So tayo po ay nasa serye pa rin na The Power in the Name of Jesus. Naging maliwanag na po sa atin na sa loob ng 2 linggo last time na itinuro sa atin kung paanong ang salita ng Diyos, ang pangalang Jesus, ay may kapangyarihan. It is a very powerful name. Amen? At sa oras na ito po, ang ating pong pag-uusapan ay isa ding mahalagang paksa na siya namang talagang makikita ninyo na yung pangalang Jesus, hindi maiaalis na ang ibig sabihin pala nito ay kaligtasan. Ngayong pong oras na ito, samahan niyo ako, makinig kayo, mag-aral tayo, para po mas maunawaan natin kung bakit si Jesus lamang ang tanging pangalan na dapat nating tinatawagan. Because in His name, there is salvation. Or should I say, only through His name that salvation can ever be found and received. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, simulan po natin yung pagtalakay sa kahalagahan ng pangalan. Ano? So, alam nyo po, just to share with you, 2016 po, hindi ko malilimutan yung taon na yon, na kung saan ako po ay
Siguro mga isang linggo after kong graduate ng civil engineering, isang linggo after that, or after kong graduate, ako po ay nag-review for board exam. 6 na buwan po halos yung review. Pero isang linggo pa lang, after a week, after a week, nung ako'y nag-dorm, nasa Manila ako, sa may balik-balik, isang linggo pa lang, tinamaan po ako ng napakataas na lagnat. So, ang nangyari po noon, umuwi ako mula Manila. Naalala ko, that was Tuesday. Inaapoy po ako ng lagnat. Ang nangyari po noon ay, sabi ko sa nanay ko, magpapacheck up kami. Nung gabi po na yon ng Tuesday, after Bible study, may Bible study pa po noon. Bukod sa inaapoy po ako ng lagnat, bigla po akong hindi makahinga. Opo, sobrang sakit ng aking chest dito, no? Pag nag-i-inhale ako, yung pain po niya ay talaga namang it brings tears to my eyes. Talagang sobrang sakit. Hindi po ako noon makahikab, hindi po ako noon makahinga ng malalim. Kasi pag huminga ako ng malalim, sobrang sakit po, tumutulo na po yung aking luha. So, ang nangyari po, kinabukasan, salamat sa Panginoon, wala pa akong trabaho noon, pero may kapatid po tayo na tumutulong sa akin na magpagamot. So, kinabukasan, nagpa-check up po kami, yung aking pong regular na pinapag-check up na doktor. So, dito po, sa atin lang, sa Malolos. Ang sabi po niya, hindi man lang niya ako yung inhale, exhale. Sabi niya, ba masakit dito po? Siguro yan? Bato. Tawag doon, yung UTI daw. So, binigyan po ako ng gamot sa UTI, ako po, nakasanayan ko na pag bumili ako ng gamot, dahil mayroon naman tumutulong, salamat sa Panginoon, 7 days kaagad. So, bumili po ako ng gamot. After nun, parang ang halaga ng gamot ay mahigit 3,000, Tapos, nagbigay siya ng gamot. And then, after po nun, hindi pa rin nawala yung sakit. Hindi po nawala yung sakit. Kaya, bumalik po kami para magtanong sa doktor. Sa kanya ulit, sabi namin, Dok, hindi po nawala yung sakit. So, ang sabi niya ay magpa-ultrasound daw ako. Baka daw bato sa kidney. So, nagpa-ultrasound po ako. Imagine mo, parang ang binayad namin, 1,000 na naman, And then, after nun, clear naman, Clear naman siya. So, ang nangyari, ang sabi niya, sige, hindi yan kidney. Pneumonia yan. Pneumonia. Alam niyo po bang, kagagaling ko lang sa pneumonia 2 beses within that year din. Kaya yung taon na 2016 talaga, puro ako pneumonia. 2 pneumonia. So, sabi niya, pneumonia yan. So, binigyan ako ng Coamoxiclav, parang ang halaga ng Coamoxiclav, parang 150 to 200 ang isa, So, 7 days na naman, magkano na naman yung binayaran. Ang nangyari po, hindi pa rin talaga nawawala yung sakit, hindi pa rin nawawala yung lagnat ko. So, parang na yun 1 linggo na yun. So, ang nangyari po, sabi ko sa nanay ko, lumipat na tayo ng doktor. So ngayon, nirecommend po nung kapatid na tumutulong sa akin na try ko daw po na mag-try lang dito sa BMC. So pumila po kami sa BMC. Pagdating po namin sa BMC, ang nireseta sa akin unang-una ay dahil nga may pain, ay tawag doon? Yung sa painkiller, yung yung Celecoxib ba yun or Celecoxib? Kasi sobrang sakit mga kapatid, talagang naiiyak ako tuwing mag-i-inhale ako ng malalim. So, parang nagbigay din ng antibiotic.
And then, inom po ng celecoxib, hindi po nawawala yung sakit. So, sabi ko, Nay, lumipat na ulit tayo ng doktor. More than a week na po, walang makaalam nung sakit na pinagdaraanan ko. Hanggang bumunta kami dito sa St. Vincent, meron kami napuntahan na doktor. Sabi niya, inhale ka nga, then exhale. Pati niya nung x-ray mo. Tingnan ko x-ray. Malabo nga, wala talagang makita. Sabi niya, sa tingin ko talaga may problema sa baga. So, pwede bang mag-x-ray ka ulit? Doon nag-x-ray po ako ulit. Lumipat na kami ng pag-x-ray yan kasi baka doon na naman wala na naman makikita. Sa Sacred Heart na po kami nagpa-x-ray. After po na yung magpa-x-ray, lumabas yung result. Alam niyo po, yung unang x-ray clear, yung pangalawang x-ray, alam niyo po, lumabas na yung result. Ang nakalagay, pleural effusion. Hindi ko pa alam ibig sabihin ng pleural effusion, pero alam niyo, nung nabasa ko yung pleural effusion, ilan niyo po yung nasabi ko. Praise the Lord. Alam niyo kung bakit? May pangalan na yung sakit ko. Kasi, napaka-importante na identified Alam, may pangalan yung, di ba? Doon ko talaga na-realize na talagang, sabi nanay ko, ba't ka nagpapasalamat? Sabi ko, Nay, nagpapasalamat ako, hindi dahil may sakit ako. Nagpapasalamat ako kasi may pangalan na yung sakit ko kasi for more than a week, hindi natin alam, nakatatlong doktor na tayo, palipat-lipat, ngayon lang siya nagkapangalan. Tapos pagdating namin, sabi nung doktor na nagpa-x-ray, sabi, lumipat ka dito, pulmonologist to, kay Dr. Flaviano. Pagdating kay Dr. Flaviano, sabi niya, yung pleural effusion kasi maraming cause yan Kasi pag sinabing pleural effusion, parang may tubig yung sa balot baga, parang ganon. So, hindi pa natin alam yung source. So, hindi na naman alam, pero at least, yun yung nagkokos ng pain. Tapos, niresetahan niya po ako ng, alin po ba nireseta sa akin? Arcoxia. Para daw, yung pain matiis ko, mawala yung pain. Parang less lang naman yung nawawala, masakit pa rin, pero sabi niya, bumalik ka kasi magpapa-ultrasound ka ulit para makita natin kung gaano kadami yung tubig. Kasi doon natin malalaman kung pwede natin siyang sipsipin para malaman natin kung ano yung nag-cause. Tapos, ang nangyari po noon ay nagpa-ultrasound, sabi niya, 10 kutsara lang naman pala yan So, gamutin na lang muna natin. Pero dahil hindi natin pwedeng alamin yung cause, hindi natin malalaman yung cause, hindi natin matetest, magta-trial and error muna tayo. Let's try pneumonia. Medyo, pneumonia na naman, So, nag-try ako ng pneumonia for 7 days. Balik ako sa kanya, ultrasound ulit, check up ulit, x-ray. Puro x-ray na po ako. Pangatlong x-ray ko na. Sabi niya, okay, hindi na bawasan. Back to zero tayo. Subukan natin yung TB. So, binigyan ako ng 2 weeks na gamot ng TB. After 2 weeks, balik kami sa doktor. X-ray na naman. After the x-ray, nabawasan yung tubig. Sabi ni Dr. Flaviano, praise the Lord. May pangalan na yung sakit mo, tuberculosis. Kaya ka nagtubig due to tuberculosis. So, ituloy mo na yung 2 weeks na gamot into 6 months na gamutan. Imagine niyo, it takes almost a month. It's more than a month para lang masabi na ang cause ng sakit at pain na nararamdaman ko is TB. Imagine that. Pero despite that, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi Lord, may pangalan na yung sakit ko, madali nang labanan, madali nang gamutin kasi na-identify na natin what causes the pain, what caused the pain, and what caused yung aking lagnat na mataas. So, doon po sa kwento, bakit ko yun sinasabi sa inyo mga kapatid, nakita natin yung importansya ng pangalan Nakita ko talaga, na-appreciate ko yung pleural effusion nung lumabas doon sa x-ray. Sabi ko, salamat Lord, may pangalan na. Amen? At after
3 weeks, nagkaroon na rin siya ng pangalan. The cause is pulmonary tuberculosis 4, di ba? At to cut the long story short, by the grace of God, alam niyo po, habang ako po ay may TB noon, di ba? Hindi ako nakapag-review ng board exam. Nasa bahay lang ako, bawal mapuyat. Tapos umiinom ako ng gamot every morning na 3 ganong kalalaki, 1,000 milligram. Pag inom ko, wala pang kain, mahihilo ako. Tumutulo ang laway ko sa sobrang taas ng dosage. For 6 months yon. Struggle sa pag-inom ng gamot, struggle sa hilo, struggle sa gutom kasi bawal mo siyang kainin ng may laman ng tiyan. Struggle sa lagnat, struggle sa pain, pag umuubo, pag umihinga. Struggle, isolated ka kasi naka-face mask ako for almost 3 months. Kasi yun daw yung contagious, salamat, wala namang nahawa. Struggle sa lahat ng bagay, pero God is really faithful. May sakit, may TB, walang review. Pero alam niyo ba mga kapatid, nakapasa pa rin ako sa board exam. Amen? December, parang 4 months ko nang nagagamot, nag-apply ako ng trabaho sa LCUP. January, tinawagan ako. Pumasok ako ng 1-2 araw. After nun, lumabas yung, syempre may medical. Paglabas sa medical, nakita yung aking konting tubig pa na natitira dahil may 1 buwan pa. Alam niyo po, nakapasok na ako ng 2 araw. Tinawagan ako ng HR, sabi ng HR, huwag ka muna ulit pumasok, meron ka palang sakit. Di ba? Tapos, after 2-3 days, tumawag na naman sa akin yung LCUP, ang sabi, Sir, report ka na po ulit. Then doon ko nalaman na yung aking palang principal noon, si Ma'am Olive Almario, inaral niya talaga yung TV at nakita niya na hindi naman na contagious pag 1 buwan na lang. At alam niyo po ba, from being hindi matanggap sa trabaho, tinanggap ako sa trabaho ng LCUP with special treatment pa. After ng klase ko, 6 hours, uuwi na ako. Kasi dapat po 8 hours i-consume mo eh. Pero after ng klase ko, pwede ka nang umuwi. Umaga ka lang papasok. Pero ang sweldo ko po, buo. Actually, mas malaki pa doon sa iba dahil may lisensya ako. Imagine niyo yung special privilege ng Panginoon. Ganun po ang anak ng Diyos. Di ba? Ganun yung struggle ko ng 2016 to early 2017. Pero going back to my story, napakahalaga na yung isang bagay na may pangalan. Kasi pag may pangalan, alam mo kung paano lalabanan, kung iyan ay kalaban, kung iyan ay sakit, kung iyan ay karamdaman. Alam mo kung paano gagamutin. So, yung pangalan po, napaka-importanting bagay niyan. At alam niyo po ba sa Diyos, mahalaga din ang pangalan. Kaya nga po, karaniwan ang Diyos, pag tumatawag ng tao, para kanyang piliin at hirangin, pinapalitan po niya yung pangalan. Kung maalala po natin sa Genesis 17:5, si Abram po ang original name ni Abraham eh. Pero ang sabi ng Diyos, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayoy ginagawa kitang ama ng maraming bansa. So pinalitan ng Diyos yung pangalan kasi dahil ang pangalan para sa Diyos ay mahalaga, so babaguhin ng Diyos yung pangalan mo, binago, ginawang Abraham, na ang ibig sabihin po ng Abraham ay ama ng maraming bansa. So ang pangalan po sa Diyos mahalaga. At yung pangalang ibinibigay ng Diyos sa iyo, it bears power. It has something. It has a promise. May pangako sa pangalang yaon. May kapangyarihan sa pangalan na yon. At alam naman natin ang nangyari kay Abraham. Totoo naman na siya ay naging ama ng maraming bansa. Sa kabila ng kanyang struggle sa pagkakaroon ng anak na pangako kay Isaac, but still, tinupad ng Diyos yung pangako niya na magiging ama siya ng maraming bansa. So yung pangalang Abraham, hindi simple yun para sa Diyos. Ang pangalan para sa Diyos may kapangyarihan. May pangakong kalakip. Amen. Makita din po natin yan sa karanasan ni Jacob. Si Jacob din po, di ba, kung babalikan natin, sabi ng Genesis 32:28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, from Jacob, Israel na. Hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao
at ikaw ay nagtagumpay. So the meaning of Israel is pakikipagbuno sa Diyos. God perseveres, struggle with God, parang ganon, at nagtagumpay. Di ba? So may kalakip na pangako yung pangalang Israel. Pagtatagumpay sa pakikipagbuno sa Diyos. You see, name has a meaning for God, and not just a meaning that is so powerful, a meaning that bears a promise. Kaya nga po, di ba, kahit ang Diyos, marami siyang pangalan Di ba? Sa Genesis 17:1, pinakilala ang Diyos bilang El Shaddai. Nang ibig sabihin ng El Shaddai is Lord God Almighty. Di ba? So pag binabanggit yung El Shaddai na pangalan ng Diyos, pinakikilala mo at kinikilala mo ang Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa atin bilang pinakadakila sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, bit-bit nun yung mga pangako ng kanyang kapangyarihan. Yung Adonai naman, ginamit niya sa Genesis 15:2, pinakikilala dito ang Diyos bilang Panginoon. Lord as our Master. Di ba? Sa Genesis 2:4 naman, at maraming pagkakataon sa Bible, pinakilala ang Diyos bilang si Yahweh. That means Lord, Panginoon, Panginoon. Kaya nga, sa awit, pag nabasa nyo, kung magkakaibang version ang ginagamit nyo, minsan na ginagamit Panginoon, minsan na ginagamit Yahweh. Kung anong version yan. Kasi the very meaning of Yahweh means Panginoon. Ang Diyos na ating Panginoon. Sa Genesis 21:33 naman, El Olam. Ang ibig sabihin, the everlasting God. Ang ibig sabihin nito, the ancient of days. Ang nabubuhay magpakailanman. Ang Diyos na pang magpakailanman. Walang panimula, walang katapusan. He is everlasting God. So pag yun ang kinikilala natin ng Diyos sa pangalang El Olam, that means nagtitiwala ka sa Diyos na kailanman, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Mauubos lahat ng tao sa paligid mo, iiwan ka lahat ng tao sa buhay mo, but God will never leave you nor forsake you. Amen! At aakayin ka niya mula sa kamatayan patungo sa buhay hanggang sa kanyang kaharian sa langit. He will protect you now and forever. Kaya yung once saved, always saved, hindi imposible sa Diyos yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi imposible sa Diyos yan. Because He Himself is the El Olam, the everlasting God, the ancient of days. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ano pa yung pangalan ng Diyos? Elohim means God. Sa Genesis 1:1, ginamit yan. Yung Jehovah Jireh, the Lord will provide. Sa Genesis 22:14, ginamit yan. Sabihin yan, yung pangalang Jehovah Jireh, pag ini-invoke mo yan, pag ginagamit mo yan, pag lumalapit ka sa Diyos bilang siya si Jehovah Jireh, kinikilala mo na ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Amen. And Jehovah Shalom, Diyos at Panginoon ng kapayapaan. So you see, name is really important to God. Kasi yung pangalan para sa Diyos, hindi lang to identity. Sa atin kasi, minsan yung pangalan, pagkakakilanlan lang Pero sa Diyos po ang pangalan, it is more than an identity. Name is something na mahalaga sa Diyos. Kasi yung pangalan sa Diyos, may dalang kapangyarihan. Yung pangalan para sa Diyos, yung ibig sabihin ng pangalan mo mismo, ay may bit-bit na pangako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Alam niyo po yung the name ng meaning ng pangalan ni Jesus, yan po ay espesyal na ibinigay ng Diyos para sa Panginoong Jesus. Kung maalala po natin, nung kausapin ng anghel si Maria sa Lucas 1:30-31, ito ang sabi, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y
pangangalanan mong Jesus. So dito pa lang makikita na natin na yung pangalang Jesus hindi galing kay Maria, hindi galing kay Jose, hindi galing sa tao, galing ito sa Diyos. So kung ito ay galing sa Diyos, yung pangalang Jesus hindi siya basta-basta. Amen. Sapagat ito ay appointed name from God. It is an anointed name. At dahil sabi natin kanina, pag ang pangalan galing sa Diyos, ibinigay ng Diyos sa iyo, it is more than an identity. That name bears power. That name has a promise in it. May pangako at kapangyarihan sa pangalang iyon. Ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ito po yung history ng transliteration kung bakit sa panahon natin ay tinawag na siyang Jesus. Pero yan po ay may pinagmulan nag-originate po yan sa iba't ibang language. Nagkaroon lang ng transliteration. Kasi syempre, alam naman natin, ang wika ay buhay. So yung Jesus po is ay Latin form. English form, Latin form po yan. Kasi alam naman natin, ang simbahang katoliko ay nag-umpisa yan na talagang Latin ang language. Tapos po, yung Latin na Jesus, nanggaling po siya sa Greek na Jesus. Di ba? Kasi alam naman natin, the New Testament is written in Greek by the apostles. Tapos yung Jesus po, nagmula naman siya sa Hebrew na Joshua or Jeshua or Yoshua. Joshua or Yeshua. Di ba? Na pag inugat mo pa ng inugat sa Aramaic, nagsimula siya sa word na Yeshua. Na yung Yeshua po ay galing sa dalawang salita na Ya means Yahweh, God, Lord, tapos Shua means delivers, save, redeem. Kaya yung Yeshua sa Hebrew, sa Aramaic, it means Yahweh saves. It means the Lord is salvation. Kaya yung pangalang Yeshua, Joshua, Yeshua, di ba? Jesus, Jesus, ang ibig sabihin po talaga nung salitang Jesus, mismo na pangalan, ay the Lord is salvation. Ang Panginoon ang siyang pinagmumulan ng kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, yung pangalang ibinigay ng Diyos kay Jesus, hindi siya simpleng pangalan. Ito ay nangangahulugan ng buhay at kaligtasan. Kaya nga po nung kausapin ni Jesus ng Diyos si Jose, ano sabi sa kanya ng anghel? Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng lalaki, batang lalaki, at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol. Sapagkat, sabi ng anghel, ililigtas niya, salvation, redeem, save. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Nakita niyo po? Ipinaalala, ipinaliwanag, ni-remind ng anghel si Jose ng ibig sabihin ng pangalang Jesus. Na sa napakaraming pwedeng ipangalan sa sanggol, ang ipinangalan sa kanya Jesus, Yeshua. Sapagkat yung Jesus, yung Yeshua,
Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya mga kapatid, yung kaligtasan po, hindi natin na pwedeng ihiwalay kay Jesus. Dito pa lang makikita natin, wala talagang pwedeng pagmulan ng kaligtasan kundi si Jesus Christ. Because in His name itself, sa pangalan pa lang ni Jesus, makikita mo na ang pangako ng Diyos. Sa pangalan pa lang ni Jesus, you speak salvation na. Yung pangalang Jesus pa lang, ang binabanggit mo na kagad, katapatan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Doon pa lang ang ibig sabihin na ililigtas ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. Yan ang lagi nating tatandaan. When we speak of Jesus, we are already speaking about God is salvation. Kaya nga takot yan ang dyablo eh. Amen. Takot ang dyablo. Mamaya makikita niyo bakit takot ang dyablo sa pangalang Jesus. So kung yung kaligtasan pala ay nagmumula sa pangalang Jesus, ibig sabihin mga kapatid, kay Jesus lang natin pwedeng masumpungan ng kaligtasan. Basahin po natin sa Gawa 4, 1 to 12, 11 to 12. Jesus, the only name that saves. Wala nang iba. Ano sabi? Sa Gawa, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong panulukan. Imagine niyo, si Jesus daw yung foundational stone, the cornerstone. Ibig sabihin, pag ito tinanggal mo, di ba yung foundation, pag tinanggal mo sa isang bahay, babagsak, guguho. Di ba? Alam niyo po, ang bahay, konting settlement lang, magkakaroon niya ng deviation. Malaking epekto na niyan sa kanyang structure at integrity. So doon nakita niyo, inintroduce si Jesus bilang batong panulukan. Bakit? Bakit batong panulukan? Bakit binigyan siya ng napaka-importanting pagkilalan sa salita ng Diyos? Sapagat ang sabi, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya lamang. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala daw pong ibang pangalan na ibinigay ang Diyos na nagdudulot ng kaligtasan, kundi ang pangalang ibinigay sa kanyang anak na lubos niyang kinalulugtan. At ano po ang pangalan na yon? Jesus. Amen? So yung kaligtasan po, hindi po natin yan makikita sa iba. Nakakalungkot lang ang daming tao pag kailangan ng tulong, kailangan ng kaligtasan, kung sino-sino ang nilalapitan, kung saan-saan nagpupunta. Ang dami-daming pangalan na kinakabisado, ang dami-daming pangalan na ipinagmamalaki. Pero sa totoo lang mga kapatid, isang pangalan lang ang kailangan natin. Yung nag-iisang pangalan na ibinigay sa buong daigdig. Ang sabi, sa silong ng langit, isang pangalan lang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. At ang pangalang yaon ay, pakitype nga po, and His name is Jesus. Kaya napakasarap banggitin ng pangalang Jesus. Napakasarap ipangaral ni Jesus. Napakasarap sambitin ng Jesus because when you speak of Jesus, you speak salvation. You speak
kaligtasan pag sinabi mo yung Jesus. Kaya dati hindi tayo natatakot na ipangaral, banggitin, ipagmalaki si Jesus. Kasi yung Jesus pa lang, it bears power na. Yung Jesus pa lang, may kapangyarihan na yon. May pag-asa na doon. May buhay na doon. Kasi yung Jesus na pangalan, ang ibig sabihin nun, kaligtasan sa piling ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, kailangan natin si Jesus Christ. Kasi alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John 5:19, alam natin tayo mga anak Diyos, ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Huwag ka nang lumayo mga kapatid. Kitang-kita na ng mga mata natin kung gaano kagulo ang mundo. Amen? Sabi nga natin, dahil ang dyablo ang naghahari sa sanlibutang ito, di ba? Anong sabi ng salita ng Diyos? Kaya ang tao naghihirap, bulag, alipin, sinisiil, inaapi, di ba? Yan ang description ng Diyos sa mga tao. Mahirap, bulag, inaapi, inaalipin, sinisiil. Kasi ang naghahari nga dito ang dyablo. Ano ba ang dulot ng dyablo? Ang sabi, dumarating ang magnanakaw lamang upang pumatay, magnakaw at manira. So yung dyablo pala na naghahari sa sanlibutan, mga kapatid, walang ginawa yan kundi patayin tayo. Sa totoo lang, hiwalay po sa Diyos, patay ang lahat ng tao dahil sa kanyang mga kasalanan. Patay po tayo sa harapan ng Diyos pag tayo po'y alipin ng kasalanan. Magnakaw, di ba? Ninanakaw ng dyablo yung ating kaligayahan. Ninanakaw ng dyablo yung ating mga pangarap. Ninanakaw ng dyablo yung ating kapayapaan. Ninanakaw ng dyablo yung ating kaluwagan ng loob at isip. Manira, sinisira ng dyablo ang ating pamilya, ang ating buhay. Kaya mga kapatid, dito natin makikita yung kahalagahan ng pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi kung walang Jesus, hindi tayo makakalaya sa kapangyarihan ng dyablo. Kasi siya po ang naghahari sa sanlibutan. At sa kanyang paghahari, wala siyang ginawa kundi patayin tayo. Sirain at nakawin. Ibig sabihin, kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng magliligtas sa atin sa kapangyarihan ng dyablo. At mga kapatid, sorry to say, wala po sa simbahan na mga pinupuntahan natin ang kaligtasan. Hindi po siya masusumpungan sa lugar. Wala rin po sa kautusan ang kaligtasan. Utos yun, hindi kaligtasan ang dala nun. Wala din po sa paggawa ng mabuti. Kasi yung paggawa ng mabuti, sino ba yung gumagawa ng mabuti? Ikaw. Sino? Anong pangalan mo? O, hindi ka naman nakakapagligtas yung pangalan mo. Dahil sabi, tanging pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng tao sa ikaliligtas niya. So, sino? Ano sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan pala na pinaghaharian ng dyablo, yung sanlibutan pala na alipin ng kasalanan, yung sanlibutan pala na sinisira, pinapatay, at winawasak ng dyablo at ninanakawan, mahal ng Diyos. Mahal pala tayo ng Diyos. Mahal ka pala kapatid ng Diyos. Kung ikaw yung tinutukoy ng salita ng Diyos na sira ang pamilya, sira ang pangarap, ninakaw ang kaligayahan, ninakaw ang buhay, pinatay ang pag-asa,
pinatay ang buhay para magpatuloy. Ikaw yung tinutukoy sa John 3:16 na minamahal ng Diyos. Kaya hindi pa huli ang lahat sa buhay natin, mga kapatid. Kung ikaw ngayon ka lang nakarinig ng salita ng Diyos, naghahanap ka ng sagot sa maraming bagay, naghahanap ka ng solusyon sa iyong buhay, kapatid, now is the time for you to experience the true essence of life. Hindi sayang ang buhay mo sapagkat mahal ka ng Diyos. At dahil sa pag-ibig niya ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi na mapahamak. Ibig sabihin, nang hindi mapahamak, makalaya ka dun sa pagkaalipin ng dyablo, sa pagkaalipin, sa pagkasira, pagkawasak at pagkapatay at pagnanakaw. Kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganon ka kamahal ng Diyos. Kaya nga sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, ang ibinigay niya sa iyong regalo para ka makalaya, ang anak niya mismo, at ang pangalan ng kanyang anak ay Jesus. Na ang sabi itong Jesus na to, ang sabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Naghahanap ka ba ng daan patungo sa presensya ng Diyos? Kapatid, wala yan sa mga magagandang gusali. Ang buhay, ang daan ay na kay Kristo lamang. Naghahanap ka ba ng katotohanan sa lahat ng bagay? Bakit mo nararanasan ang mga yan? Parang sa kabila ng aking pagiging relihiyoso, ang layo-layo ko pa rin sa Diyos. Kasi nga, baka wala si Jesus sa pagiging religious mo. Hindi masama ang mga santo, mga kapatid. Pero lahat ng santo walang kabuluhan pag wala si Jesus. Sila mismo may sabi nun. Mamaya, papakilala ko sa inyo yung isang santo na nagsabi na pag wala si Jesus, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Maging si Maria, kinikilala ni Maria yung bata sa kanyang sinapupunan na may pangalang Jesus. Alam nyo, ang sabi ni Maria doon sa bata sa kanyang sinapupunan, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Even Mama Mary recognized that there is only one name that can save, and that is the name of Jesus. Yung bitbit niya sa kanyang sinapupunan na ang pangalay Jesus, ang tanging tagapagligtas na kailangan ng tao, maging siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So yung mga santo na pinupuntahan, nilalapitan natin, mahalagang kilalanin natin sila bilang mga, epitome of faith. Pero hanggang doon lang. Dahil kahit sila, ang sabi nila, si Jesus lang ang makapagliligtas. Ano sabi ni Sabi ni Juan. Sinulat ni Juan mismo. Sabi ni Juan, ang daan si Jesus. Ang sabi ni Juan, ang katotohanan si Jesus. Ang sabi ni Juan, ang buhay si Jesus. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. No. Yung iba sa atin, mamasyal na lang po tayo, okay lang yun. Ako namamasyal din ako Pag ako namasyal, minsan pumupunta rin ako sa mga simbahang magaganda. Pero hindi ako pumupunta sa simbahan na magaganda at malalayo para mas maganda yung simbahan, mas malapit sa Diyos. No, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Si Jesus lang ang daan. Basta kilala mo si Jesus, alam mo ang pangalang Jesus, at ang Jesus na ito ang nangangahulugang kaligtasang mula sa Diyos. Kahit nasa loob ka ng kwarto, ngayon nakikinig ka, kapatid? Nakikinig ka ngayon? Kayang-kaya kang iligtas ni Jesus.
lumapit ka sa Kanya. Siya ang daan patungo sa Diyos. Lumapit ka kay Jesus, siya ang katotohanan. Lumapit ka kay Jesus, siya ang buhay. Sapagat ang Jesus na yan, ang tanging pangalang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat. Para sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ko, sa kaligtasan ng lahat ng tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ito daw ang pag-ibig mga kapatid. You want love? Naghahanap ka ba ng pag-ibig? Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig ng Diyos at isinugo ang Kanyang anak. Isinugo si Jesus. Isinugo si Jesus upang dalhin ang kaligtasan ng Diyos. Upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan po ang gagawin ng Diyos pag tayo lumapit sa Kanyang anak. Kasi diba, ang sabi, alipin ng devil, sinira ang buhay, winasak. So, alipin ang kasalanan. So, yung kasalanan, kailangan nating makalaya dyan sapagkat yan ang sumisira. Yan ang ginagamit ng dyablo para sirain, wasakin, patayin at nakawin lahat ng buhay at mahalaga sa atin. Yan ang naging cause, yan ang naging instrumento ng dyablo para wasakin ang buhay natin, patayin tayo at nakawin lahat ng mahalaga sa atin. Kaya anong gagawin daw ng Diyos para tayo iligtas? Sa paanong paraan tayo liligtas ng Diyos? Paano naging salvation si Jesus? Paano nagmula sa Kanya yung kaligtasan? Sapagat si Jesus na pinagmumulan ng kaligtasan, ang siyang naging handog, naging kabayaran para yung kasalanang sumisira sa atin at nang aalipin sa atin ay mapatawad ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kasi mga kapatid, hanggat wala ang kapatawaran na nagmumula sa Diyos, patuloy tayong aalipinin ng kapahamakan, ng kamatayan, ng pagkasira, ng pagkawasak, ng pagnanakaw at paninira. Yan po ang buhay natin, hiwalay sa Diyos. Kasi may kasalanan. So ang Diyos, paano tayo inililigtas? Inuugat niya. Amen? Inuugat niya. Di ba? O miyembro ka nga ng magandang simbahan, malaking simbahan, alipin ka pa rin ng kasalanan, hindi ka pa rin naligtas. Kasi po pag sinabing kaligtasan mga kapatid, napakalalim ng ibig sabihin ng word na kaligtasan para sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ang dami sa atin, hindi tayo sigurado sa langit, hindi tayo sigurado sa buhay after death, kasi ang babaw ng pagkakilala natin sa kaligtasan. Marami sa atin ang ibig sabihin ng kaligtasan, nagsisimba lang. Para bagang nagsisimba, ngayon, wala ako sa inuman wala ako sa sugalan, nagsimba ako, nakahingi ako ng konting tawad sa kasalanan, puno. O kaya, yung iba, ang paningin sa simbahan, yung bang, hindi ka nasa church ka na, member ka na ng church. Mahalaga ang pagiging miyembro ng church, pero hindi yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, inugat to ng Diyos. Ano yung cause ng kamatayan? Ano yung cause bakit ang tao malayo sa akin? Ano yung cause, ano yung ginagamit ng devil para patayin ng tao, para wasakin ang buhay ng tao, para nakawin ang kaligayahan, kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng tao? Kasalanan. Inugat yun ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, kailangang mawala ang kasalanan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang anak na ang dalay kaligtasan, sapagat ang pangalan ng Kanyang anak ay Jesus, na ang Jesus ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. At paano ibinigay ng Diyos ang kaligtasan? Inugat niya. Paano niyang inugat? Ibinigay ang anak para maging handog, para maging kabayaran. Kasi may utang tayo, kailangan nating mabayaran yung utang na yon. Ang ibinayad ng Diyos, yung Kanyang anak. Nang sa gayon, yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Without forgiveness, salvation is nothing. Kaya ang pinaka-esensya ng pagiging ligtas ay yung ikaw ay pinatawad ng Diyos.
Big sabihin, nilinis ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Doon pa lang natin masusumpungan ng tunay na kaligtasan. Kasi kahit relihiyoso kang tao, kahit palasimba kang tao, kahit miyembro ka pa ng malalaking simbahan, naglilingkod ka pa sa magagandang simbahan, pag hindi napatawad ang iyong kasalanan, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Take note of that. That is how and why forgiveness is so important. Without forgiveness, there is no salvation. Ang tanong, na kanino ang kapatawaran? Ang sabi, sinugo niya ang kanyang anak. Ang pangalan ng anak ng Diyos ay Jesus, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ang magliligtas. Amen. Na itong Jesus na to, hindi lang tayo niligtas ng bara-bara. Isang tunay na kaligtasan ang ibinigay sa atin sapagkat ang kaligtasang ibinigay niya ay pagiging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. And because of that forgiveness, we are free. We are safe. Kaya pag tinanong tayo, are you saved? Madaling sagutin yes, madaling sagutin no. Pero pag ang ibig sabihin talaga ng tanong na are you saved, nararanasan mo ba ang buhay na pinatawad ng Diyos? Nararanasan mo ba yung buhay na sa kabila ng iyong, sabi nga, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Diba? O Diyos ng katarungan. Yun yung tunay na ibig sabihin ng ligtas. Sa kabila ng ating karumihan, niyakap tayo ng Diyos. Sa kabila ng kawalan nating karapatan sa harap ng Diyos at walang walang deserving sa atin na humarap sa Diyos, niyakap at inibig tayo ng Diyos na hindi natin kayang tumbasan kailanman. At paano ipinadamayan ng Diyos sa atin? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. He died for us because He loved us. At hindi tayo minahal ng Diyos nung tayo magaling, nung tayo mahusay, nung tayo mabait. Kaya wag mong isipin na may ang dami-dami kong kasalanan, ang dami-dami ko nang nagawang mali sa buhay ko. May pag-asa pa ba ako, mga kapatid? Ang Diyos, hindi siya ang minamahal niya yung mabait, mga kapatid. Diyos Mario Jose. Kung ang mamahalin ng Diyos ay mabait lang, matuwid, walang maliligtas. Kaya sabi dito, namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kasi nga, ang offer ng pangalang Jesus, hindi superficial salvation. The very meaning of the word Jesus, His name Jesus, is to experience the true essence of salvation. Ang pangalang Jesus ang nagdudulot ng tunay na kaligtasan. Kasi ang pangalang Jesus ang dulot kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, naparito ako. Kung ang magnanakaw nandyan para patayin, sirain at nakawin ang buhay mo, sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Bakit magkaroon ng buhay? Kasi nga, ninakaw, pinatay at sinira ng devil. Pero kung lalapit ka kay Jesus, magsusuko ka ng buhay mo kay Jesus, aasa ka kay Jesus na sa pangalang Jesus, ang buhay at kaligtasan ay masusupungan ko. Kakaroon ka ng buhay. At hindi lang basta buhay. Ito ang description ng buhay na ligtas. Masaganang lubos. Buhay na masagana.
Bakit masagana? Bakit masagana? Anong meron pag ako ligtas na? Anong meron pag ako'y nagsuko na ng buhay sa Panginoong Jesus? Ano yung meron pag si Jesus na ang aking Panginoon at tagapagligtas? Ano ba ang meron? Bakit ba masagana na ang buhay ng mga pinatawad? Bakit ba masagana na ang buhay ng mga pinawalang sala? Bakit ba masagana na ang buhay ng mga iniligtas sa pangalan ni Jesus? Bakit? John 1:12-13. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit masagana ang buhay ng mga anak ng Diyos, ng mga napatawad at naligtas. Kaya tayo masagana, kaya tayo ligtas, hindi na tayo mga anak sa labas. Hindi na tayo mga alipin. Tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba pag anak lahat na e-enjoy mo? Kaya yun ang ligtas Pag sinabing ligtas, pinatawad. Pag sinabing pinatawad, tinanggap ng Diyos. Pag sinabing tinanggap ng Diyos, ginawang anak ng Diyos. Yun ang ligtas. Yun ang salvation dulot ng pangalang Jesus. Hindi pansamantala. May problema ka ngayon, nakaligtas ka, and then okay na. Tas bukas problema na naman. Hindi ganun yung kaligtasan na dala ni Jesus na very temporary, na very circumstantial. Parang moment lang, di ba? No. Hindi ganun yung kaligtasan. Na nagutom ka ngayon, napawid lang yung gutom mo, pero bukas gutom ka na naman. Paano na ulit? Yun ang buhay natin dati Isang kahit isang tuka, pag di nagtrabaho, hindi ngangata, Okay, may pera ngayon, ligtas. Paano bukas? Napakawalang kasiguraduhan ng mundong ito. Pero si Jesus, hindi kanya nahahayaang mamuhay sa buhay na walang kasiguraduhan. Pag na kay Jesus ka, siguradong bukas may titirhan ka. Bukas may kakainin ka. Bukas may kaligayahan ka. Pag na kay Jesus ka, halimbawa nagdadalamhati ka ngayon, may pag-asa na hindi ka mananatiling nagdadalamhati. Bukas, asahan mo yung kagalakan. Kay Jesus kasi, dahil ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos, hindi kasi temporary pang magpakailanman ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa hinaharap. Hindi ka natatakot sa maaring kalabasan ng mga bagay-bagay. Oo, minsan nga, ito yung maganda pag anak ka ng Diyos Di ba ganun yung mga anak? Ito di ba? Di ba? Sabi ko nga, isa siguro sa mga pinaka-misunderstood na tao sa mundo yung mga magulang. Naglalaro yung anak, tuwan-tuwa hawak-hawak yung plug ng electric pan tapos sinaksak. Di ba? Yung anak naglalaro. Sa kanyang isip, naglalaro lang ako Masaya ako. Yung magulang kinuha yung plug. Tinalo yung kamay ng bata. Pinagalitan. Sabi, no, wag mo nga hawakan to. Bawal mong isaksak to. Bawal mong gamitin to. Sabi dun sa bata. Yung bata ngayon, nagtampo sa magulang. Kasi akala niya, ang nakita niya, ayaw siyang maging masaya ng nanay niya kasi inagaw yung laruan niya. Pero ang totoo, di magandang layunin yung magulang mo, ayaw kanyang mapahamak. Yun yung maganda pag anak ng Diyos Even the things na sa tingin natin hindi maganda, sa pananaw natin hindi maayos, dahil anak na tayo ng Diyos, sa plano at layunin ng Diyos sa buhay natin, may dulot yung pag-asa. May maganda pa rin kahihinat na ng lahat ng bagay pag nasa Panginoon. Yun ang ligtas. Kasi nga, ang ligtas, anak ng Diyos.
Yun ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Ganoon magligtas si Jesus. Hindi yung niligtas ka ngayon, tas bukas hindi ka nakilala. Hindi siya yung kagaya ng mga superhero na, iligtas natin yung nagugulo dito. Hindi siya ganun eh. Pag nagligtas siya, he's too personal. Niligtas na kita, Alex, akin ka na. Hindi na kita pababayaan. Pananagutan na kita. Tungkulin ko ng ingatan ka. May pananagutan na akong tuparin ang mga pangarap mo. Kasi ligtas ka na. Kasi pamilya na kita. Yan ang kaligtasang masusumpungan sa pangalan ni Jesus. Hindi pansamantala, hindi nananakaw, hindi nawawala. Hindi one time, big time na gamitan lang, no? Salvation in the name of Jesus is about being a child of God. Kaya nga sabi sa Roma 8:31-32, ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak. Hindi niya ipinagkait na ang pangalang Jesus na ang ibig sabihin ay kaligtasan para sa ating lahat. Kundi ibinigay para sa ating lahat. Ang tanong, kung yung kaligtasan na ibigay, kung yung pagiging anak ng Diyos na ibigay, kung yung mismong anak niya na mahalaga sa kanya'y naibigay, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Isipan po ninyo yan. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung kapangyarihan, yung pangalang Jesus, hindi siya simpleng pangalan. Yung pangalang Jesus ay may kapangyarihan. Kapangyarihan na ang ibig sabihin, ang Diyos ang siyang kaligtasan. Nang sabi nga ni Jesus, bago siya umalis, ni-remind niya ulit. Nagdasal siya ulit. Ang sabi niya, 17:1 ng John 11, ngayon ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. So yung pangalan talaga may kapangyarihan. At yung pangalan doon na ibinigay sa kanya. And His name is Jesus. Ano sabi? In the name of Jesus, dahil nga ang ibig sabihin ng Jesus ay salvation with God or in God, ano sabi? Ingatan mo po sila. Ano ibig sabihin ng ingatan mo po sila? Ibig sabihin, ingatan mo po sila, Ama. Once save, always save yun. Once save, always save yung dasal na to. Mga kapatid, ingatan mo po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, parang sinasabi niya sa kanyang tatay, Ama, yung pangalan ko, ang ibig sabihin nun, ikaw ang kaligtasan. At Ama, sa pag-alis ko, Ama, sana lagi mong maalala na yung kaligtasang nagmumula sa iyo, ingatan mo sila. Na hindi naligtas silang minsan, bukas na dadapa, wala na sila. No, Ama, wag ganon. Ama, please. Yung pangalan ko na Jesus, ang ibig sabihin ay kaligtasan, ito yung ipang-ingat mo sa kanila. Ibig sabihin, Ama, lagi mo silang bigyan ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan natin, present progressive yan. Amen. Kaya selyado yan eh. Never nagiging past tense ang salvation. Never nagiging past tense. We are always saved. Every time to time na dumating sa buhay natin, God is being reminded by the prayer of Jesus na because Jesus is the name of my son, Jesus is the name that I have given. Jesus ang ibinigay kong pangalan sa aking anak. Jesus ang pangalang nagligtas
sa mga niligtas ng aking anak. Kaya yung Jesus na ito ang patuloy na magpapaalala sa Diyos na ang kaligtasan natin ay selyado at pang magpakailanman. Kaya nga ang tunguhin natin maging isa, hindi maging watak-watak. Di ba? Yan ang tunguhin natin kasi pinagdasal ni Jesus yan na yung salvation na dulot ng kanyang pangalan ay maging pang magpakailanman. Kaya ano sabi sa Philippians 2:9-10? Itaas natin ang pangalang Jesus sapagkat iyan ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Paano siya naging higit sa lahat ng pangalan? Paano siya naging higit sa lahat ng pangalan? Remember yung mga pangalan ng Diyos kanina? Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Bawat pangalan may isa lang na nakahulugan. Pero yung kay Jesus, ando na lahat yung package. Kasi pagligtas, may shalom. Pagligtas, may Jireh, may provision. Pagligtas, di ba? Nandun na lahat. Mararanasan mo yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, yung El Shaddai. Pagligtas, nandun lahat. Lahat ng power ng Diyos, di ba? Bawat pangalan ng Diyos may bit-bit na kapangyarihan. Lahat ng yun nagsama-sama sa isang pangalan. At yung pangalan yun ay Jesus. Na pangalang ibinigay ng Ama sa kanyang anak. Kasi ang bit-bit ng pangalang Jesus, kaligtasan. Ang ibig sabihin ng kaligtasan, total package. Anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, may kapayapaan. Pag anak ng Diyos, may Jireh, may provision. Pag anak ng Diyos, save one, save always save. So, Ancient of Days, kasama na natin ang Ancient of Days sa buhay natin. Mabubuhay magpakailanman kung paano ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Kaya pangalang higit sa lahat ng pangalan ng Jesus. Kasi even the names of God, pag pinagsama-sama mo, yun ang ibig sabihin at mangyayari. Pag pinagsama-sama mo, yun yung kapangyarihang mayroon yung pangalang Jesus. Hindi siya limited sa Jireh, Jehovah Jireh, God will provide. So provision lang. Jehovah Shalom, ibig sabihin lang kapayapaan. No? Pag sinabing Jesus, I am the way, the truth, and the life. Andun na lahat. Jesus, God is my salvation. Pag may salvation, nandun na lahat. Kaya nga sabi sa atin, paalala mga kapatid, John 3:14-15, ang panawagan ng salita ng Diyos, kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang gayon naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Pag sinabing itaas, dapat ipinakikilala, itinatanghal nyo siya. Kaya po tayo sa fellowship natin, anong pangalan ng fellowship natin? In Jesus' name fellowship. Kasi in Jesus' name, there is salvation. Diba? Kaya sabi, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lingkod never magtitipon sa ibang pangalan. Sa lahat ng pagtitipon ng lingkod, fellowship man yan, meeting man yan, family day man yan, youth camp man yan, di ba? Bonding man yan, core group bonding, mga seminars, mga meetings, wala tayong itataas na pangalan kundi ang pangalang Jesus, because in Jesus' name there is salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin mga kapatid, saan man tayo makarating, saan man tayo gamitin ng Diyos, lagi nating itaas ang pangalang Jesus sa buhay natin. Sabi nga nung linggo, nasa trabaho ka, itaas mo ang pangalang Jesus. Paano ka magiging asin at ilaw? Itaas mo yung pangalan ni Jesus Christ. Pagliwanagin mo ang pangalan ni Jesus sa buhay mo. Sa pamilya mo, paghariin mo si Jesus sa buhay mo. Sa mga kaibigan mo, ipakilala mo si Jesus. Because only through Jesus, in the name of Jesus, there is salvation. Kaya talaga sa lingkod, nakakatuwa, talagang maaring nung mga oras na, di ba, na-amaze ako, yung pangalan ng fellowship natin, in Jesus' name.
Kasi dapat dun lang talaga nagtitipon sa pangalan ni Jesus. Kasi sa pangalan ni Jesus, pag doon nagtipon, may buhay because the name Jesus means God is my salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ano sabi ni San Pablo? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ano sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, isang santo, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Sa pagpunta ni Pablo, sa lahat ng hinayuan niya, wala siyang ibang pangalang binanggit at itinanghal at ipinangaral, kundi ang pangalang Jesus Christ. Because in the name of Jesus, there is salvation. Kaya nga ngayon, pinapaalalahanan ulit natin ang ating mga humahayo sa barangay, Mondays to Fridays, Sundays hanggang Sundays pa, Mondays to Sundays. Mga kapatid, wag na wag kayong magsasawang ipakilala at itanghal si Jesus Christ. Okay lang masabihan kayo paulit-ulit. Okay lang na masabihan kayong paulit-ulit na lang na Jesus. Kasi iyon naman talaga ang dapat lang nating ipinangangaral. Paulit-ulit, Jesus, 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 Jesus. Because in Jesus' name, there is salvation. Amen. Kayo magpapalit ng ituturo. Wala kayong ibang ipapakilala. Okay lang ikwento mo yung buhay ni David, pero sa pagkikwento mo ng buhay ni David, ipakilala mo si Jesus Christ. Okay lang pag-usapan natin si Abraham, pero sa pangangaral mo tungkol kay Abraham, ipakilala mo si Jesus Christ. Okay lang pag-usapan natin si Pablo, pero sa pangangaral mo kay Pablo, ang sabi ni Pablo, ala kung gustong ituro kundi si Jesus. Kaya wag ako, sabi ni Pablo. Si Jesus. Jesus. Because in Jesus' name, there is salvation. Palakpakan po natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sana po sa gabing ito, nakita natin ang kahalagaan ng pangalan ni Jesus. Ang dulot nito kaligtasan. Sapagat ang kaligtasang dulot ng pangalan ni Jesus, kapatawaran at karapatang maging anak ng Diyos. Kaya po sa mga ngayon lang namin nakasama sa gawain ito, sana po, huwag nating sayangin yung pagkakataon. J-E-S-U-S. Jesus. Jesus. Yeshua. Yeshua. God is my salvation. God saves. Ang Diyos ay nagliligtas. At sa oras na to, pwede nating maranasan yung kapangyarihan na yan ng Diyos. Kung tayo lalapit sa Panginoong Jesus, isusuko natin ang buhay natin kay Jesus, at itatanghal natin ang kanyang pangalan sa ating buhay. Kung ngayon lang po tayo nakarinig ng ganitong pagtitipon at ngayon lang natin narinig yung aral na ito at gusto mo nang lumapit sa Diyos, manalangin ka ngayon, kapatid, sa Panginoon. Suko mo yung buhay mo sa Kanya. Kilalanin mo si Jesus sa buhay mo. Sige, banggitin mo yung pangalang Jesus. Banggitin mo yung pangalang Jesus. Huwag ka maiyak, huwag ka matakot. You speak the name of Jesus. You speak the name that will save you. Lumapit ka, tumawag ka sa pangalang Jesus. Tumawag ka, lumapit ka sa pangalang magbibigay sa iyo ng buhay at kaligtasan. Lumapit ka, sige kapatid, at tumawag ka sa pangalang Jesus na ang dulot kapatawaran. Ang pangalang Jesus na ang dulot na simula ngayon magiging anak ka na ng Diyos. Ang pangalang Jesus ang dulot buhay, katotohanan at daan patungo sa Diyos. Ang pangalang Jesus na magdudulot sa iyo ng bago buhay sa piling ng Diyos. Jesus. 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 Ama,
Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na ang dulot sa aming buhay, kaligtasan. Amen. Muli po, isang magpapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nawa po, pagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po, maisabuhay din po natin ito at mai-share sa lahat ng ating makakilala upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po, Midweek Fellowship. At syempre po, yung ating Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Tuwing Sabado naman po yun. Ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At syempre po, yung ating Sunday Fellowship, meron po tayong 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Second session po. May live streaming po yung ating second session. Ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin na ating ang lingkod, mahal po natin. At syempre po yung ating pamilya, mahal natin. At ayan po, dahil sa pag-ibig ni Kristo na nagbubuklod sa ating lahat, kaya naman po tayo'y nananatiling getting stronger as love gets deeper. At syempre po, ang tema ng ating community ngayong taon, para kay Kristo, ang lingkod patuloy sa paghahayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Happy birthday.